What's up mga ka-TV? Andito na lang po yung lingkod, Devil Roman TV. Na muli magbabahagi sa inyo ng konting kalaman tungkol po sa PLDT Internet Service. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko ay please make sure na nakapag-subscribe na po kayo at paki-like na rin po kung ito'y nagustuhan ninyo at may natutunan po tayo, at pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Okay? Ang ating po magiging topic sa araw na ito ay yung katanungan ng isa nating ka-TV naman po muli, no? Dahil ang aking po mga naiba-vlog dito o naitatopic, karamihan din po ay mga katanungan o yung mga gusto pong malaman ng ating mga ka-TV. Ang kanya pong katanungan Sir, bakit po dun sa email na pinadala sa akin ni PLDT, ang total amount nyo ko na naman po nababayaran ay 3,317. Samantalang ang nakalagay dun sa aking balance ay 1,791. No? At ang date nun ay August 6. No? Nagbayad po rin naman ako nung araw na yon ng August 6. Di dapat po sana ang babayaran ko lang yung bagong bill ko na 1,526. Naging doble pa rin po, nagbayad na ako. Ba't hindi pa rin po ba nakapasok? Binayaran ko na. Yon, no? So, ganito po yon. Yung pong ating pong nare-receive, no, na mga emails galing sa PLDT tungkol sa ating statement of account, no, yung ating bill. Halimbawa po, makikita natin doon yung ating balance from last bill. Ibig sabihin ng last bill, yung pinakahuli. At sinasabi nyo nga, ang inyong bill ay 1,791. Okay? At ang date nun ay August 6, no? Yung statement date. So, ibig sabihin, yung naipadala yan, August 6 nung lumabas na yan, na-print o lahat, na-email, August 6, yung bill na yan. At ang current charges ay 1,526. No? Ibig sabihin yun yung bago na charge o bill na dumating sa inyo. At ang due date nito ay August 30. So, ibig sabihin, sa August 30 pa. Pero yung balance po ninyo nung last bill ay due immediately. So, ibig sabihin, dapat bayaran agad. Kaya nag-total kagad yung amount ninyo ay naging 3,317. So, sabi nyo nga, nagbayad kayo nung August 6. So, malamang po talaga, hindi po umabot sa pagkaka-print at pagkakalabas ng statement date ng inyong bill dun sa pinagbayad ninyo. No? So, para kayong magtataka bakit nagbayad na kayo, bakit na doble pa rin. Pero kung titingnan po ninyo talaga yon, ang inyong babayaran na lang ay yung total amount due, no 3,317 minus yung binayaran ninyo. So, parang current charges na lang, yung 1,526 sa August 30 bill o due amount, no, due date na dapat ninyong bayaran yan. So, doon nyo na lang po yan babayaran yung 1,526 para malaman niyo kung talagang pumasok na anytime after nung August 6 o August 7, 8, 9, tawag po kayo sa 171 at sasabihin niya kagad yung inyong bill na dapat bayaran. So, maririnig niyo doon, sasabihin na lang niya yung 1,526 na babayaran ninyo. Hindi na po yung 3,317. So, wag po kayong malilito, no, sa mga email agad, no? Kasi, kung tayo po kasi naman ay nakakapagbayad ng on or before due date, wala na po sanang problema yan. Kaya hindi naman natin maiiwasan talaga na kuminsan lumagpas po tayo doon sa due date, no, ng pagbabayad, o lalo na kung nagpapa-extend pa tayo ng mga 1 week, no. So, ganyan po yung nangyayari. So, para malaman po lang ninyo, check nyo lang po sa 171. Kung after nakapagbayad na kayo,
malalaman niyo yan kung pumasok na o hindi pa yung inyong payment. No? Sana po ay nasagot na naman po natin ang katanungan ng isang ating ka-TV. At sa muli, ito po yung lingkod, David Roman TV. Bye!